ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman na daraming ng mamahalin at sagalang sa pagkain araw-araw. At may isa namang tubig na nangangalan Lazaro, tatag ng suka, na nagpasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit noong naupo mula sa pag ng mayaman. Alukoy nilalabigan siya ng aso at dinigilaan ng kanyang mga suka. Namatay ang tubig at tinala ng mga anghel sa gilid ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pag-uusap sa halos, tumingala ang mayaman at kanyang natanan sa malayo si Abraham na kapiling si Lazaro at sumigaw siya, "Utusan ninyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dakila sabagat nangihilan ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mo nag-asasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalin siya ito, samantalang ikaw na may nag-uusap. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan namin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapalihan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanin ko sa inyong pagpumayin si Lazaro sa bahay ng mga ama, sabagat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparunin na rin siya upang papalaan sila. At ang hindi sila umatong sa daan nito ng pag-uusap." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanya ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang babae ng muling na buhay, nakakaligtan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang babae na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Aming Ebanghelyo ay tumutukoy sa dalawahan tungkol sa isang mahirap at sa isang mayaman, si Dives at Lazaro. Bahagi ko lang sa ay sa Mateo natin sa Lucas libro, sinabi ang pangalan Dives, Lazaro, na kung saan ay maliwanag na isa sa mga binigyan ng pangalan ni Jesus sa kanyang mga parabola. At sa ayon sa paglalabas sa the only person na binigyan ng pangalan ni Jesus sa kanyang mga parabola. Muli po, pagkilitayan natin ang bagay nito sa 3 puntos. Una, pag pinag-usapan ko natin ang mahirap at mayaman, ang simbahan ay isang
papa ko ay may dalawa kang bisita. Isang mayaman at isang mahirap. Sabay na dumating. Sinong i-entertain mo? Well, usually, minsan, tayo, mga tao, unahin natin ang mayaman. Pero sa akin, ang simbahan, sa kanya yan ibinigay sa akin sa Panginoon ngayon, referential function kung sabay silang dumating, dahil kasi yung paalitos na gataon namin ay isa'y mahirap, yung isa'y mayaman, uunahin mo ang mahirap. Well, kung sakali mo sabihin ng mahirap, yun na lang unang unahin ko, yung mayaman. Sabihin mo sa mahirap, ikaw yung gusto mo unahin. Pero, dahil sabay kayo lumaki. Pero kung ipagpaparaya mo ang sarili mo para sa mayaman, ikaw ang may kagustuhan niya. Pero gusto ko, ikaw yung unahin. Kasi sabi ni Jesus, kung sakali mo sabay kayo lumaki, dahil sabay kayo lumaki, ay ikaw yung nakapagpapahay. So yun mo yung isang bahagi ng sa ating pagtuwing natin. Preferential option for the Lord. Yun po ay sa mga sitwasyon na kung sakaling sabay na dumating. Kung sakaling sabay ng parehong may qualities o qualified sa isang bahagi ng pagkilos. Hindi naman ang lugar na hindi mo na papansinin yung mayaman. Uunahin mo naman yung mahirap. Hindi nangulugan na kung tawagin mo natin na i-accept mo na yung isa. Kaya po sa atin natin hindi yung aming kalakaran. At may mga mahirap ako sa ay nabis na nahihiyaan na sila ay magpaisang balik. Pero yun, nawala yung makita mo natin. Sabagat maging bahagi mo. At kung sakali kang kayo yung mayaman na kasabay mo isang mahirap, ipagparayan niya. Ipagparayan niya. Ipagparayan niya. Sila naman ako na. Bakit? Dahil ikaw naman yung mayaman. Ikaw rin naman ay susunod. Pero kung magpapalaya ka na, para maritulong mo sa mga mahirap. Ang bilang pagsunod sa paalaya ng ating Diyos, na tunay na ikaw ay nagmamahal sa mga mahirap. Bahagi mo na binigyan ng pagpapaalala na Jesus sa pagbibigay ng mismo ng pangalan sa mahirap. Pero yung mayaman mo ng pangalan, hindi binigyan ni Jesus ng pangalan ng mayaman. So, yung una, preferential option for the Lord. Pangalawa, bagay yung sa aming makikita namin na ang panaya na ibinigay ni Jesus kung bakit maging habol mo sa atin yung Ebanghelyo ngayon sa araw ay isang patuloy na bakit yung mayaman na ito ay pinarusahan. Well, bahagi yun na maintindihan natin yung bagay nito. Hindi ba masama ba na ikaw ay magkaroon ng yaman gawa ng iyong pinaghirapan? Masama ba ikaw ay sabi na ay
pagiging manhid. Nais kong pagiging sa itong pagiging manhid. Pagiging manhid sa pangailangan ng iba. Wala nang problema na ikaw ay magpasasa sa itong kayamanan kasi pinaghirapan mo. Pero katulad mo na hinaan ko sa unang pagbasa, no? Sinabi mo sa unang pagbasa na sa muling-muling din pinaayon sa aklat ng Propeta Amos. Sabi ko dito, ito ang sinabi ng Panginoon mga kapatid. Kahaba-habang kayo namumuhay na maginhaba sa Sion. Kahaba-habang kayo na nahihila sa magagarang ama at nagpapahinga sa malalaman na hinaya habang nagpapabusog sa masasarap na pagkain. Dumili ka kayo ng mga awit at sabi sa mga awa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng anak. Naalala ko na kayo, isang beses pinalabas, isang bote malak, ₱1,000,000 ang halaga, isang baso, ₱1,000,000. Masama kung uminom ng anak ng ₱1,000,000. As it is hindi. Pero kung maging manhid ka, maging manhid sa kaya mo magpapatuloy natin. Ang mamahaling na bako ay pinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinanais na Panginoon ang darating na pagwasak ng Israel. Yun, hindi. Naging wala kayong pakialam para sa katataluan ng buong bayan. Wala kayong pakialam kung mayroon palang nadadala. Walang magiging pakialam sa pangailangan ng iba na higit na naghihirap sa kanilang kalagayan. Ito yung bagay na kung saan huwag namin kalulukan. Kaya po, pinakita natin maging kalulukan ko na yung pangalawang puntos ay kaya itong mayayaman ay pinarusahan sa ating pamilya natin. Ay sabagat naging manhid sila, naging manhid siya sa pangailangan ng iba. In short, makasarili. Yun ang isang nagawa ng kalaban na nagnanais sa makarating sa buhay ng walang hanggan. Ang kanilang tinitingnan lamang ay ang kanilang sarili. Ay ito yung makita ko namin sa hindi mapabilos namin sa tingin na ito. Ang kinakita naman ng mga kapatid. Kasi kung katulad ito na itinahaya ko sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Amos, yun ang naging kasalanan ng mayaman na nasa banal ng sulatan. Nakikita natin sila sa kaipuan, nakikita sila ng mga kapatid. Namumulot ng buo na namulot sa kanilang kapatid. Hindi man natin binigyan ng kahit isang piraso ipat ng kanyang pinakain. Kung gano'n ka makasarili ang nakamit na mayaman. Kaya saan sila nagdala doon? Sa dagat-dagat ng mga kapatid. So kaya pakinggan natin ang pagiging manhid sa pangailangan ng iba. Pangatlo, tayo lahat ay naghahanap ng kaligayahan. Naghahanap
na natin ay man is always in pursuit of happiness. Palagi hinahanap ng tao ang magpapaligaya sa kanya. Pero huwag natin kalimutan na naman yung hanapin natin kaligayahan ay hindi lang ang kaligayahan ng ibigay ng kaibigan ito ng pagsamakala. Huwag natin hayaan na tayo mabulang sa kinang ng pera. Huwag natin kalimutan na hindi na mahalaga ang kaligayahan sa langit. Huwag natin kalimutan na kung saan ay doon higit na ibibigay ng Diyos ang kaligayahan walang katapusan. Nandiyan po yung sa bagay na kung saan ay inaunahan ng ating mga banal. Sabi na po namin isang patuloy na pagkilos na pinaparating ng ating ngayon sa kapistahan sa Tuwel sa Luis na handa magbigay ng kanyang buhay. Magbuwis ng kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya para sa buhay na walang katapusan. Pwede siyang pangangkuhan ng buhay sa daigdig ko. Itakwil niya lamang ang pananampalataya kanyang pinaniniwalaan. At huwag mo namin kalimutan, pag inaman namin, baka pinagpapalit namin ang aming kaligayahan doon sa langit, sa maliliit na kaligayahan ng daigdig na ito. Nawa po, katulad ng mga halimbawa na ipinakita ng mga banal at isang Tuwel sa Luis, tayo ay makapagsumikat na magtiis ng kahirapan ng daigdig na ito para paglabanan ang anumang uri ng kasalanan upang makamit natin ang buhay at ang kaligayahan walang katapusan. So ito po tatlo ito. Ang pinulog po na bigyan natin ng pamimigay para sa araw na ito. Una, makita po natin ang isang pagkilos na pagkiling sa mga mahihirap. Pray ka rin sa pamamasyal ito. Pangalawa, na iwasan natin ang ating sarili na maging manhid, maging bato sa pangailangan ng ating kapwa. Pangatlo, ay huwag natin ipapalit ang kayamanan at kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa kaligayahan ng daigdig na ito. Sumasabi para tayo